Isang masayang araw sa inyong lahat mga bata. Kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos na kalagayan habang nanonood ng ating aralin para sa linggong ito. So ako si Teacher Aiza at ating tatalakayin ang unang aralin para sa quarter 3 ng inyong EPP 5. At ito ay may kinalaman sa pananahi. Marunong ka bang magtahi? O ikaw ba ay may kaalaman tungkol sa pananahi? So itong aralin na ito ay magbibigay sa atin ng ideya o kaisipan kung paano ba magsimula at matutong manahi. May mga layunin tayo na dapat na makamit matapos ang linggong ito. So natatalakay ang kahalagahan ng pananahi, nakikilalang iba't ibang kagamitan sa pananahi at naisasagawa ang mga basic hand stitch ng may pag-iingat. Para sa ating unang araw, tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. At pamilyar ka ba sa mga uri ng damit na iyong nakita? May nakikita ka bang parang jersey? May nakikita ka bang parang coat? Meron ka bang nakikitang dress o bestida? May nakikita ka bang parang pajama set? May pantaas at may pambaba? O may nakikita ka bang halimbawang pantalon? Okay, so sino kaya at paano, naisip niyo ba kung paano nagagawa yung mga damit na sinusuot natin araw-araw? At sa tingin niyo, anong klaseng makina kaya ang ginagamit? O sa tingin niyo ba, mano-mano itong tinatahi gamit ang kamay? So, minsan, pag naiisip natin, parang napakahusay naman ng mga gumagawa ng mga damit natin. Sapagkat mula sa mga estilo, talagang hindi kumbaga magaganda at pulido din yung pagkakatahi, hindi ba? Although kalimitan na lang ay tayo ay bumibili ng ating mga isinusuot, pero may iba pa rin na talagang nagpapasadya at nagpapatahi ng kanilang damit na isinusuot. So tingnan mo yung larawan sa ibaba at sikaping sagutin ang mga katanungang ibibigay natin. So masdan na ang larawan na inyong nakikita. Anong gawain nyo ipinapakita ng mga larawan na inyong nakita kanina? Sino sa inyo ang may magulang o kamag-anak na mananahi? Napakamalaking bagay kapag may mga magulang tayo o kamag-anak na mananahi, di ba? Napakalaking tulong. Kasi mahal talaga magpatahi ng damit. Lalong-lalo na kapag may mga iba't ibang event, mga UN, buwan ng wika, di ba? Reading month. So may mga iba't ibang kausuotan tayo na kinakailangan. Although may mga nabibili tayo sa iba't ibang plataforma o sa mall o sa mga ibang lugar na maaari nating pagbilhan ng damit, pero iba pa rin at ikaw ay nag-iisa kapag sariling tahi, yung iyong damit. Kumbaga nagpatahi at nagpasadya ka talaga ng sarili mong damit. Kayo ba ay nakapag-avail na ng serbisyo ng isang mananahi? Ano ang iyong ipinapagawa sa mananahi? So kalimitan ng mga pinapagawa natin, uniform, o kaya yung mga costume na kailangan natin sa school, o kaya mga damit na para sa mga mahalagang event o pagdiriwang. Sa inyong palagay, bakit mahalagang matutunan ang pananahi? Hindi naman talaga yung kailangan mahusay ka sa pagtatahi, di ba? Mas maganda, lalo na kung ikaw talaga ay may angking talento sa pagtatahi o hilig mo talaga yung pagtatahi. Pero mahalaga na yung mga basic, yung pinaka madadaling paraan ng pagtatahi, yung mga pagsusulsi ng mga butas natin ng mga shorts, pagtatahi ng butas halimbawa ng yung mga damit ay alam nating gawin. Kumbaga yung pinaka-basic kasi magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, hindi sinasadya, madalas yan nangyayari sa school, nawarak yung pantalon. Diba? Kanino tayo nagpapatahi, diba, kay teacher? Pero kung marunong tayo, ihiram na lang tayo ng sinulid at karayom para tahiin yung ating napunit na pantalon. So tingnan natin dito yung ating mga bokabularyo. So pananahi, ito ay tumutukoy sa gawain ng pagdudugtong o pagkakabit ng mga bagay gamit ang mga tahi na ginagawa gamit ang karayom at sinulid. So, yung mga tela na maaaring pinagdugtong-dugtong, yung mga tinabas na tela, kasi may mga pattern din sila na sinusunod para mabuo yung tiyak na damit na nais mo tahiin. So, kapag pinagdugtong-dugtong mo ng ito, gamit ang tahi, gamit ng karayom at sinulid, maaaring kamay o makina, ay yun na yung tinatawag natin na pananahi. Basic hand stitches, tumutukoy sa mga pangunahing uri ng tahi na ginagamit sa pananahi gamit ang kamay. At kahalagahan, pag sinabi natin kahalagahan, ito yung importansya o kapakinabangan o pakinabang nito sa ating buhay.
Para sa ating unang kaugnay na paksa, ating tatalakayin kung ano ba ang kahalagahan ng pananahi. So bilang isang bata at mag-aaral, bakit mahalaga na matutuhan ang pananahi? So binanggit na natin kanina, hindi ba, yung mga aksidenteng punit ng halimbawa shorts o kaya naman ang pundilyo ng inyong pantalon ay kapag hindi inaasahan, di ba, maaring magkagilap na lamang ng karayom at sinulid at ikaw na mismo ang manahi. So sa inyong opinyon, ano-ano ang kahalagahan ng pananahi? Bakit kaya mahalaga ang pananahi? So ating isa-isahin kung bakit nga ba mahalaga na tayo ay matuto ng pinaka-basics na pananahi. Una, nakatutulong ang pananahi sa pagkumpuni o paggawa ng ating mga kasuotan. Ikalawa, nakakatulong ang pananahi sa paggawa ng palamuti sa bahay at mga regalong DIY o do-it-yourself. Ang pananahi ay nagpapalakas ng ating pagkamalikhain at kahusayan. So nakakabilib talaga yung mga kabataan na marunong na silang mag-disenyo at sila pa mismo yung usually gano'n naman di ba? Kung yung mga tinatawag nating mga fashion designer, madalas talagang marunong silang magtahi. O kung hindi man, dinidisenyo nila tapos humihingi sila ng tulong sa kanilang mananahi para maisakatuparan yung disenyo na kanilang iginuhit. Pero mas maganda kung ikaw na yung nagdidisenyo, ikaw pa rin ang nananahi kasi kuhang-kuha mo kung ano yung nais mo. At syempre, doon lumalabas yung inyong pagka-malikhain at yung inyong husay sa pananahi at pagdidisenyo. Ang pananahi ay isang napapanatiling libangan at nakatutulong sa pagtitipid ng pera. Ang pananahi ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay lalo na kung nakabuo ka. Ang madalas na pinapagawa sa atin, mga apron, mga shorts, pajama. Iba-iba yung pakiramdam kapag suot mo yung tinahi mong shorts o pajama. Ang pananahi ay mahusay para sa kalusugang pangkaisipan. Yung ating mental health kasi nakatuon yung ating focus sa pananahi. Wala tayong ibang iniisip. Ang iniisip lang natin ay kung paano matatapos ng maganda at maayos ang ating pananahi. Hindi tayo binibigyan nito ng pagkakataon na mag-isip ng mga kung ano-anong mga suliranin sa ating buhay. Nakatutulong ang pananahi sa pagbuo ng ating social network. Okay, ang pananahi ay nagpapahintulot na ipahayag ang ating sariling katangian at kalayaan. Kumbaga, isa rin itong paraan ng expression ng ating sarili. Kasi minsan, di ba, sa pamamagitan ng mga dinisenyo mong damit at likha mong mga damit, doon lumalabas yung inyong personalidad, yung inyong estilo, yung inyong kalayaan sa pagbuo at pagtahi ng mga bagay. Yung kumbaga yung sama-sama na yung creativity na nandoon, yung pagkamalikhain mo, yung expression mo ng sarili, expression ng, kumbaga yung art, di ba? Sama-sama na doon. So isama na rin natin na maaari ring maging mapagkunan ng hanap buhay kapag ikaw ay marunong sa pananahi. Okay, so para sa ikalawang araw, ang pagtutuunan naman natin ng pansin ay ang mga kagamitan, yung mga basic na kagamitan sa pananahi. So, ano ba yung mga nakikita nyo sa ating kahon dyan sa larawan? So, yan yung mga kalimitang ginagamit sa pananahi. So, tingnan natin yung mga larawan at maaari nyo bang tukuyin kung anong klase o ano yung mga bagay na ito na ating nakikita. So, nandyan yung ating emery bag, nandyan yung ating aspile, nandyan yung ating pincushion, nandyan yung ating timbol, yung ginagamit natin para kapag halimbawa medyo may matigas na tela na bahagi para hindi naman tayo matusok, gumagamit tayo ng timbol. At gumagamit din tayo ng medida o tape measure. So, ano-ano nga ba yung iba't ibang kagamitan sa pananahi? At ano ang kanilang katangian? Ano-ano ang gamit ng mga kagamitang ito sa pagtatahi? So, ito yung ating sasagutin sa mga sumusunod na slide. So, una, karayom o needle. Siyempre, kung wala tayong karayom at kapartner niya, katambal niya yung sinulid, hindi tayo makakapagsimula sa pananahi. So, ginagamit sa pagtusok ng sinulid sa tela kapag mano-manong nananahi. So, ganun din kapag gagamit ng makina. Siyempre, kailangan may sinulid tayo. Ang sinulid o thread ay pangtahi na ginagamit upang pagdugtungin ang mga telas. Ito naman yung nagsisilbing pandugtong natin, hindi ba?
Sunod, tusukan ng karayom o pincushion. Ang mga karayom at aspiling hindi ginagamit ay dito tinutusok. So kalimitang itsura nito yung kamatis na, ang tawag dito, kamatis na may bulak sa loob, no? Huwag rin masyadong pisilin kasi hindi natin alam, baka may mga nabaon doon na mga aspili o mga karayom at kayo ay matusok. So kailangan may pag-iingat din. Aspili, ito yung ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. So kapag halimbawa, naitupi mo na yung tela na yung tatahiin. So para hindi naman siya mawala sa kanyang posisyon, gagamit tayo ng aspili para hindi maging mahirap kapag tatahiin na natin ito. Mano-mano man o gamit ang makina. Meron din tayong tinatawag na emery bag. Ito yung nagsisilbing hasaan ng karayom at aspili. So minsan ang maaring laman nito ay buhangin, no? Kapag para hindi mga lawang at para manatili rin na matulis yung ating karayom at aspili. So medyo may kabigatan ng kaunti, hindi naman sobrang bigat. Medyo minsan, meron pang itsura niya, itsura rin ng pincushion, pero kapag emery bag, sa aking pagkakatanda, correct na lang kung ako ay nagkakamali, no? Ito yung ang laman nito medyo may halong buhangin para hindi mga lawang at manatiling matulis kasi nga hasaan ng karayom at aspili. So meron din tayong didal o timbol. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas, gaya ng mga maong o kaya yung mga tela na medyo hindi madaling matusok. So gumagamit ng timbol o didal. At syempre, medida o yung tape measure natin ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng telang tatahiin. So napakahalaga nito kasi kapag hindi tama ang sukat natin, maaring magkamali, maaring hindi magkasya, maaring masikip o sobrang luwag yung ating tatahiin. Kaya madalas talaga yung mga mananahi, naglalagay sila ng allowance. Kasi kapag may pagkakataon na bumalik, no, kaya kapag nagpapatahi tayo ng damit, kumbaga may fitting na tinatawag, hindi muna nila pina-finalize o kumbaga hindi muna nila tinatapos ng maigi agad. Kasi baka maari pa nilang tawag dito, i-adjust batay doon sa sukat nung nagpatahi, hindi ba? Kaya sinusukat muna natin kapag masyadong maluwag, syempre medyo sisikipan nila. Kapag masikip naman, luluwagan nila. Kaya talagang mahalaga na yung tela din na ibibigay natin sa kanila, lalo na kung tayo ay magpapatahi ng damit, ay hindi dapat saktong-sakto o kaya naman kulang. Kasi wala nang adjustment, hindi na ma-adjust yon, lalo na kapag kinulang o kinapos sa tela. Kaya mahalaga din na marunong magsukat yung mga mananahi. Isa yan sa kanilang mga talent dapat. Kasi lalo na kung yung mga matatagal na silang mananahi, para hindi walang babalik sa kanila para ipa-repair ulit yung kanilang tinahi. At syempre, ang gunting. Napakahalaga ng gunting kasi ito yung ginagamit na pangputol ng tela, sinulid at iba pang materyales. So mahalaga kapag ang gunting ay pang tela, gamitin lang sa tela. Huwag nang gamitin ito sa papel, sa iba pang mga bagay na para maging maayos pa rin at kumbaga maging kumbaga, ganoon lang, yung meron lang kayong particular na gunting na gagamitin na pang tela. Kumbaga, nakalagay lang yung gunting na yun sa sewing kit ninyo or sa sewing box ninyo. So, hindi nyo siya gagamitin sa papel. Usually, yung mga gunting nito, yung mga metal talaga na medyo may kabigatan. No? Yun yung mga ginagamit nila sa paggupit ng tela. So, para naman sa ating ikatlong araw, pagsasagawa naman tayo ng basic hand stitch na may pag-iingat. So, syempre, kapag tayo ay baguhan, kailangan matuto tayo ng mga basic muna. Hindi agad tayo dun sa hindi agad yung gagamit ng makina na di kuryente, hindi ba? So, talagang magsisimula tayo sa pinaka-basic, yung mga uri ng tahi o stitches. So, sabi dito, tukuyin ang pinapakitang basic hand stitch ng mga sumusunod na imahe at piliin ang kasagutan mula sa kahon. So, nandyan yung pagpipilian nyo, letter A hanggang letter E, at narito naman yung mga larawan ng ating mga basic hand stitch. So, kaya nyo kayang tukuyin kung anong uri ng mga basic hand stitch yung ating ipinapakita batay sa larawan. So, kung hindi man, narito yung ating kasagutan. So,
Yung unang larawan ay pabalik na tahi o back stitch. Yung pangalawa naman, tahing satin o satin stitch. Yung pangatlo, tahing patutos o running stitch. Pang-apat, tahing panlilip o hemming stitch. At yung panglima, tahing panghilbana o basting stitch. So ano-ano kaya yung iba't ibang uri ng basic hand stitches? So yung mga narinig natin kanina no, ng mga kasagutan na nakalagay doon sa pagpipilian ay ilan lamang no, sa mga basic hand stitches na ating matututunan sa araling ito. So paano ba sinasagawa ang mga ito? At paano ba gagawin ito ng may pag-iingat? Kasi syempre matulis yung karayom. Okay, so simulan natin sa tahing patutos o running stitch. Itong pinakamadaling tahi sa kamay. Ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Itinutusok ang karayom papasok sa kabaliktaran ng tela. Kumbaga, dire-diretso lang, no? Huhugutin, itutusok at batakin ang karayom ng palabas. Ulitin ito ng ilang beses bago hilahin ang karayom. Ang mga tahi ay tuwid, maliliit at pare-pareho ang haba. Ang basting naman o tahing panghilbana, ang paghihilbana ay tahing ginagamit upang pansamantalang mapagsama ang dalawang pirasong tela sa lugar. Tinatanggal ito matapos tahiin ang tela ng permanente sa makina. Dahil ito ay pansamantalang tahi, single thread lamang ang ginagamit. Hilbanang pare-pareho. Ang haba ng tahi at agwat ng mga ito ay pare-pareho. Mga 6 na milimetro ang haba. Ang hilbanang di pare-pareho, mas mahahaba ang tahi ng sinulid kaysa sa agwat ng mga tahi. So meron din tayong hilbanang palihis. Ang hilbanang palihis, ito ay ginagamit sa dalawang patong na tela upang huwag magbago ang mga posisyon nito. Itusok ang karayom na may sinulid sa kabaligtaran ng tela at huguting palabas. Gumawa ng mga tahing patayo sa kabaligtaran ng tela na mga 2 sentimetro ang agwat. Ang tahing pahilis, diagonal o slanting ay lilitaw sa tamang mukha ng tela. Isa-isa lamang ang paggawa ng tahi. Ang pabalik na tahi o back stitch, ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong sulong ito. Paisa-isa lamang ang paggawa nito. So paano ba ito gawin? Una, umpisa sa dulong kanan, pakaliwa ng linyang gagawin. Itusok ang karayom sa kabaliktaran ng tela at palabasin sa pang-ibabaw nito. So gaya ng nakikita nyo sa unang figura o figure 1. Pangalawa, itusok muli ang karayom pabalik sa pinagsimula na linya at ilabas ito ng ganyan ding layo mula sa umpisa. At pagkagawa ng isang tahi o stitch, ulitin ang pamamaraan. Gawing matatag at pare-pareho ang mga tahi o stitches gaya sa figure 3. Ang tahing satin o satin stitch, ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Gumawa ng tahing patutos sa linya ng disenyo. Magsimula sa dulo ng hugis na pupunuin. Itusok ang karayom sa tuwid na tahi at tumawid sa hugis. Itusok muli sa isang gilid at tumawid sa kabila hanggang mabuo ang hugis ng disenyo. Yung kalimitang halimbawa gumagawa ng dahon o kaya naman ng bulaklak o kaya naman ng yung mga gumagawa kayo ng mga figure, halimbawa gagawa kayo ng square. So pupunuin nyo yung square na yon ng satin stitch. Ibig sabihin, mapupuno yung square na yon ng mga sinulid. So ayan, parang gaya ng inyong nakikita. Okay, at panglima, yung ating tahing panlilip o hemming stitch. Ang panglilip ay ginagawa sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Itupi ang laylayan, natatahiin at lagyan ng mga aspili upang hindi ito kumalas, gaya ng inyong nakikita sa figure 1. Pangalawa, itusok ang karayom ng palihis sa gilid na bahaging hindi tapos at kumuha ng maliit na bahagi ng tela. So pick a little part of the cloth. So pagkatapos, kumuha rin ng maliit na bahagi na hindi tapos na parteng nakatupi. So catch a tiny part of the unfinished folded portion at hugutin ang karayom at sinulid papalabas sa mga bahagi ito ng tela, gaya ng figure 2. Ulit-ulitin ang pamamaraan hanggang malilip ang buong laylayan. Gawing pare-pareho ang haba ng tahi gaya ng inyong nakikita sa figure
3. Para sa ating ika-4 na araw, okay, ito naman ay mga gawain, no? Paglalapat at pag-uugnay sa pagsasagawa. Okay, so sasagutin niyo yung mga tanong at maaring gagawa ng role play o demonstrasyon at pagtalakay. So ito yung paraan kung paano kayo mamarkahan ng inyong guro. Okay, so ibubuod ninyo ang ating natutunan gamit ang graphic organizer. So para sa kamay, no, ano yung 5 basic hand stitches? At para sa pangalawa namang figura, ano yung mga kagamitan sa pagtatahi? Okay, so isulat sa daliri ang iba't ibang basic hand stitches na natalakay natin at isulat naman sa loob ng pincushion mga kagamitan sa pananahi at gawin ang inyong pagninilay sa pagkatuto. At narito naman ang inyong pagsusulit na may 10 item. Okay, narito naman ang kasagutan sa inyong pagsusulit. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa unang linggo ng inyong EPP. So nawa ay naunawaan ninyo yung panimula ng ating aralin na may kinalaman sa pananahi. So maraming salamat sa inyong pakikinig at magkita-kita tayo ulit sa ikalawang linggo. Paalam!